Isang digmaang kumitil ng milyong-milyong buhay. Isang bangungot na gumising sa katahimikan ng Europa at ng mundo. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang himalang nagbukas ng pag-asa. Isang gabi ng mga sundalo na dati magkakalabang ay naging magkakaibigan. At isang kwentong nagpapaalala sa atin na kahit sa dilim, laging may liwanag na magniningning. Ito ang Christmas Truce noong 1914. Ang pansamantalang kapayapaan sa gitna ng unang digmaang pandaigdig. Sa bawat kwento, may saysay. Mula sa mga aral ng nakaraan, sa mga kaganapan ng kasalukuyan, hanggang sa mga pangarap para sa hinaharap, lahat ng ito ay may kahulugan. Sama-sama nating tuklasin ang mga lihim ng kasaysayan, unawain ang mundo ngayon, at silipin ang hinaharap na maaaring magbago sa ating buhay. Halina't sumama sa isang paglalakbay ng pagkatuto at pagtuklas dito sa Saysay. December 1914. Sa Europa, winasak ng digmaan ang mga trinsera na punong-puno ng putik, kadiliman, at pagpanaw. Ngunit sa gabing ito, may magaganap na hindi kailanman inaasahan. Isang himala ng Pasko na magbabago sa kasaysayan ng mundo. Sa pagitan ng Allied Forces at Central Powers, isang walang katapusang bakbakan ang nagaganap. At ito ang tinatawag na trench warfare. Walang kilos, walang pag-usad, puro takot. Ang temperatura, napakalamig. Ang pagkain, kulang. Ang katahimikan, halos hindi maramdaman. Sapagkat bawat segundo ay maaaring maging katapusan. Maraming sundalo ang nabubuhay sa pag-asa na kinabukasan, makakauwi na din sila. Pero kadalasan, hindi na sila umaabot pa sa umaga. Habang lumalapit ang Pasko, ang mga puso ng sundalo ay nagsimulang mangulila. Walang dekorasyon, walang pamilya, walang regalong matatanggap. Maliban sa pag-asa na kahit isang gabi lang, makaramdam sila ng kapayapaan. Marami sa mga sundalo ay 17 hanggang 19 years old lamang. Ni nagsisimula pa nga lamang silang isulat ang kanilang mga pangarap. Noong gabi ng December 24, may mga boses na umalingaw-ngaw mula sa trench ng Germany. Mahinahon, malumanay. Isang kantang pamilyar sa buong mundo.
natigilan ang British soldiers. Hindi na bala, kundi pag-awit ang kanilang narinig. Hanggang sa sumabay na din sila sa himig ng awitin. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang digmaan, nakarinig muli sila ng musika. Pagsikat ng araw, December 25, may iilang German soldiers ang lumakad papunta sa no man's land. Ito ang lugar sa pagitan ng dalawang panig na siguradong kamatayan. Bitbit nila ang white cloth, simbolo ng kapayapaan. Napatigil ang mga British soldier. Nagkatinginan, nagduda, pero walang nagpaputok. Sila ay lumapit, at sa halip na bala, ang sumalubong ay ngiti. At sabay bati ng maligayang Pasko. Nagkamayan sila. Nagpalitan ng pagkain, chocolates, at beer. May nagpakita ng litrato ng kanilang pamilya. May naghagis ng improvised football at naglaro sa gitna ng putikan. Magkabilang kampo, iisa ang saya. Sandaling nawala ang digmaan. Ang mga sundalo, muling nabalutan ng mga ngiti sa kanilang mga mukha. Para silang magkakapamilya na muling nagkita. At panandalian nilang nakalimutan ang digmaang nagaganap. Ngunit sa headquarters, hindi ito nagustuhan ng mga opisyal. Para sa kanila, ang pakikipagkaibigan sa kalaban ay pagtataksil. Disiplina ang kailangan, hindi damdamin. At agad nilang iniutos na bumalik sa kani-kanilang mga pwesto. Pagsapit ng mga sumunod na araw, unti-unting bumalik ang sigawan, ang putukan, ang digmaan. Ngunit para sa maraming sundalo, hindi na nila kayang barilin ang taong nakatawanan nila, nakalaro nila, nakausap nila noong Pasko. Ang kapayapaan ay nagsimula sa puso. Ngunit winasak muli ng utos ng digmaan. Ang Christmas truce noong 1914. Isang patunay na kahit sa pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan, ang kabutihan at pag-asa ay hindi kailanman mawawala. Na kahit panandalian lamang, naranasan nila ang kapayapaan na dapat ay para sa buong mundo. At ito ang tunay na diwa ng Pasko. Hanggang ngayon, ang kanilang kwento ay nagpapaalala na lahat tayo, anuman ang lahi, bansa o paniniwala, ay may iisang hiling: ang kapayapaan. Isang gabi na nagbigay ng pag-asa sa sangkatauhan. Na balang araw, ang digmaan ay magtatapos. At ang kapayapaan, ang muling mananatili.
Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayon? Maaaring pindutin ang subscribe button sa ilalim. Please also like, share at pindutin ang bell icon para sa susunod na kwento natin. Magandang araw sa inyong lahat at ito ang Saysay.